Hello. Usually ito ang ah, malayo sa aking typical na mga paksa, pero ito ay isang bagay na napaka-importante sa akin at nais kong ibahagi sa inyo. Ang larawan na nakikita nyo sa ibaba ay ang lift or ang elevator sa Shaw Boulevard na MRT. At kung mapapansin nyo, ah, ang nakasabi dito sa kaliwa ng pinto ay notice. This elevator prioritizes senior citizens, pregnant women, and persons with disabilities. So anong ibig sabihin yan para sa Pilipino? Kung kung maraming nakapilang priority, hindi ba ang unang assumption is na sila ang pauunahin bago ang normal na pasahero? Ah, in fact, hindi ba dapat hindi para sa normal na pasahero ang elevator na ito in an idealistic na mundo na yung yung dapat lang talaga gumagamit ito ay yung mga priority. Pero kung kung sumusunod naman lahat ng tao, then hindi ko gagawin tong video na to, no. So ang ka, ang karanasan ko dito, maraming pumipila na normal. Tapos kapag hindi mo pinakita yung beep card mo na PWD or senior, mag-uunat sila ng noo. Tapos makikipag-unahan sila sa iyo sa paloob ng elevator. Tapos kung may pila kami ng priority, makikipag-unahan pa rin sila. So, para sa kaalaman ng lahat, ang mga stasyon na na dumaan ako sa MRT ay ang North Avenue, Quezon Avenue, Ortigas, tsaka Shaw Boulevard. Yung ibang stasyon hindi ko alam kung anong karanasan, no. Ay wait, nakalimutan ko yung GMA Kamuning. Sa lahat ng stasyon na to, naranasan ko yung mga kalokohan sa elevator. Kapag pinagsabihan mo sila kung ano yung tama, mag-uunat sila ng noo. Tapos yung iba magagalit pa, sasabihin na anong pakialam ko daw. Tumitira tayo sa isang mundo na tumitira tayo sa isang mundo na kapag pinaglaban mo yung prinsipyo, ikaw pa yung mapapagalitan o mapaparusahan. Yung feeling na kapag sinabi mo na hindi to tama, sila pa yung merong ganang magalit. If I were to draw parallels to this, no, may hahantulad ko to sa EDSA busway na ang daming matitigas na ulo na dumadaan sa bus lane, mga feeling entitled. Tapos kapag nahuli sila ng IAC, or I'm not sure kung ano na yung pangalan nila ngayon, pero I think sobrang habang pangalan na nyo ngayon, Strike Force, whatever. Kapag nahuli sila, tas binigyan sila ng ticket na 5,000 pesos, then sila pa yung magmamakaawa, sila pa yung magsasabi na, boss, disregarding traffic sign na lang kasi 1,000 lang yung fine nun. Or multa, sorry.
1,000 na lang yung multa nun. Kaya ano, ang daming namamahaawa kapag nahuli sila. 'Di ba yung yung mga crocodile tears ng mga matitigas na ulot na nagsusorry na humihingi ng pasensya, hindi dahil sa nagkamali sila pero dahil nahuli silang gumagawa ng mali. At yun ang isa sa mga sakit ng Pilipino kasi sa ibang bansa kasi take note na pumunta na ako ng Australia, ng Hong Kong, and I've been watching din mga videos ng mga Pilipino overseas. So, talagang sumusunod sila sa batas trapiko, sumusunod sila sa mga protocol ng bansa. Pero sa sarili nating bansa, hindi sumusunod ng Pilipino. Hindi ko lang alam bakit. Ah, ang gaya ng sinabi ni Jose Rizal sa kanyang No Limit ang Hirin ng libro, cancer na siya sa lipunan. Hindi ko pa alam kung magagamot pa to. Pero ito ay isang concern na talagang bumabagabag sa akin. Yung pakiramdam na pinaglaanan na nga sa iyo yung elevator, tapos ikaw pa yung uunahan, tapos kapag sinabihan mo magagalit pa. At hindi lang yon. Pagdating naman sa platform ng MRT, no, doon sa priority car, kasi merong tatlong meron siyang tatlong kategorya. Isa yung priority, yung sa unahan, tapos yung pangalawa yung pambabae lang, tapos yung iba, the rest, yung mga normal na pasahero na iba. So, pag tiningnan mo yung priority na car, lahat ng mga senior, madalas yung mga senior yun eh. Pero mas lalo na yung mga babae, sila yung pinaka-entitled sa lahat. Makikipag-unahan sila sa lahat ng tao. Tatayo sila dun sa yellow na kahon na dapat ayun yung daanan palabas ng tren, no? Kasi merong converging na dalawang linya, ayun dapat yung susundan mo para pumasok ka ng tren. Tapos pagbukas ng pinto, makikipag-unahan pa yung papasok ng mga senior na unahan yung lumalabas. Kaya yung ibang gwardiya na pinagsasabihan sila na wag ganito. Kaya dapat talaga binabantayan yung mga pinto kasi ang daming entitled na senior. Yun na talaga. I'm not saying na walang entitled na PWD, pero chances are meron din, pero hindi ko lang sila napansin. Ang pinaka napapansin ko lang talaga yung mga senior. So, kumbaga in simpler terms, no, pagdating sa platform ng trend sa priority, ito ay free for all yung nagsisikuhan, naguunahan. Kung ikukumpara mo dun sa women only na train na car, naka-snake line sila, maayos na snake line. So merong order doon. Order or kaayusan doon. At sobrang natutuwa ako doon. Props to them. Pero yun nga lang, hindi sila priority. Hindi excuse yung papunta ka na doon sa resting place mo para maging entitled na ganun. As the saying goes, no, kung lahat kayo priority, then walang priority. Kung lahat kayo priority, first come, first serve. Well, at least ayun ang assumption, 'di ba? Pero hindi lahat ng tao sumusunod sa ganun. Again,
Kasi mahirap i-enforce yung ganun na na patakaran at culture kasi yung Pilipino kasi laging nakikiusap kapag nahuhuli. Like they push the limit ng pwede nilang gawin tapos kapag nahuli sila, magmamahaawa sila parang tupa. Ah, ayun, sobrang nakakainis lang. I feel bad kasi parati tayong sumisigaw sa gobyerno na baguhin natin yung sistema, etc. etc. Pero yung sarili natin hindi natin maayos bilang ah ma mamamayan ng isang bansa na lumalago. Hindi ko naman sinasabi na dukha ang Pilipinas pero lumalago tayo unti-unti. At kung gusto pa natin mas lalo pang lumago ang Pilipinas, kailangan natin simulan sa ating sarili. Hindi pwede puro chaos or hindi ko alam sa Tagalog nun pero ayun. Kailangan natin ng talagang kaayusan at disiplina kahit na yung mga normal na tao, kahit na yung mga VIP, kahit pa yung mga VVIP, hindi sila above the law, hindi sila above the social conventions, hindi sila above sa moral compass. On any other case, kasi with relating to autism, no, so meron akong idealistic mindset. Kapag meron ako nakikitang lumalabag ng batas like jaywalking or yun bus lane or yung mga lane splitter na nagmomotorsiklo, na talagang naiinis ako inside kasi people can do better but they choose not to. Lahat tayo nagdidesisyon kahit aware tayo or hindi. Yung iba nga lang ayaw tumanggap ng accountability at responsibility para sa desisyon na ginawa nila. Kaya kung mapapanood mo sa balita, lahat ng taong dumadaan sa EDSA busway, alam nila na bawal yon pero ginagawa pa rin nila. Iyon ang kanilang desisyon at ayaw nilang tanggapin yung consequences nun kung makakatakas sila. Ayun. Sobrang nakakainis talaga yung mga lane splitter na motor. Kasi, hindi efficient sa gasolina yung mag-antay kasama ng mga kotse, no? Tsaka yung mga SUV and everything. Pero yun ang tama. Sobrang delikado mag-lane split. Especially sa sobrang sikip na daan sa Pilipinas. Ayun, no. I guess yung part of me yung pagiging autistic ko is sobrang idealistic ng mindset ko, tas naiinis ako kapag meron akong nakikitang hindi sumusunod sa ideal. Isang example pa nito is yung parking. Sa subdivision namin, sa area namin, ang sobrang daming kotse na nakaparada dun sa daan na ginawa ng useless yung pavement or yung sidewalk. Tapos lahat ng tao nasa daan. Tapos double parking pa yun. So, ang reason, bumibili sila ng kotse pero wala silang parking space. At nagsasuffer doon yung mga pedestrian. Nagsasuffer doon yung space, no, kasi ang sikip.
Kasi ang daming naka-double park. Merong sunog dito sa area namin a few weeks ago. Tapos nahirapan pumasok yung mga bumbero kasi sa mga double parking ng mga kotse sa subdivision at yun. I just feel bad kasi we live in a we live in a country na Pilipinas na iniisip lang natin ng sarili natin tapos ayaw natin mag-take responsibility sa mga pagkakamali natin at lagi tayong hahanap ng palusot at takas kung meron man. So yun ang aking kwento sa video na to. Salamat sa pakikinig at laging tandaan na ang buhay ay ang buhay na lemons. Kung binigyan ka ng lemon sa buhay, gawin mo siyang lemonade. Gawin mo na lang kung makakaya mo kasi makokontrol mo pero hindi mo makokontrol ang ibang tao. Ngunit pwede mo silang impluwensyahan pero hindi mo sila mababago. Yun lang, salamat.